in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. So many times, na-receive ninyo galing sa salita ng Diyos natin comforts. We were encouraged by the Word of God. Tamlay na tayo, naglulupay-pay na tayo, bigla na lang naging masigasig, naging strong ulit. Bakit? Narinig natin ang mga salita ng Diyos. Tapos gano'n, kaya naligo naman na ika, ingon ka nga, madasigo na ka, malipayo na ka. Pero ang question ni Lord sa imo, nabay nagpadasigon tungkol sa kadasig ngayon mong gihatag sa iya? Nabay nagmalipayo, nabay na-encourage sungod kay ikaw, gipaabot sa Ginoo ang iyang pulong sa imo, gi-encourage ka niya? Or imo lang nang gi-withhold para gito sa imong kaugalingon? You see, kung human ka na empower, na encourage, human ka na comforted, imo nang gi-share sa uban, nang na-receive nimo, imbis nga ikaw lang ang mag-ingon, praise be to God, sila po sultipot. So daghan niya maghimaya sa Ginoo tungod kay wala nato gidalo ang mga panalangin nga atong nadawat. It's either financial, material, spiritual, emotional, or whatsoever. Okay po? Then, dito tayo. Commands. The Word of God, many times, ang purpose niya kung bakit pinarating sa iyo at sa akin ay isang utos. So, muna sa ay, pagkadungog mo salita ng Diyos ay command. Ginasugo ka. Siguro ang atong pangutanan nga, no, pang subuon mata. Kasi kung dili daw sa subuon mo, dili mata kanabitaw kung sa ilong lupa, nagamato-mato. Kanang, di na kinangan, di ba na yung mga bata, di kinangan subuon, pero alam na nila kung anong gagawin nila. Diretso na, pag mata, naligo na, mamahaw na, mag-ilis na, ulam na. Pero na yung mga bata nga, ukawanin mo, mata na, pag mata, bangon na, pagbangon, ligo na, pag magligo, kao na. Sige, mandar. Bigli siya, diretso na lang ba? Ibalo na. So, ginasukog kita sa Ginoo. Okay? Like for example, mga utos, ang dami, maraming command sa Bible. Pero may mga sinasabi sa Lord, like what? In John chapter 20, verse 21, sabi niya, as the Father has sent me, I am sending you. I am sending you. So, alam natin yan. Bisag wala ka diri formal of commission sa church, the Lord Jesus has sent you. Gisend ka na kung ikaw tinuod na believer. Gisend ka para muhimo ka sa buluhaton na nahibilin pa, wa pa na human. Now, ang Acts chapter 1:8, sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit will be upon you. Okay? Yan ay information, revelation of truth. Sinabi niya sa atin, ni-reveal niya, you will receive power. The question is, do you believe on that? Sabi niya kasi, kung Christian ka, kung believer ka, when the Holy Spirit will be upon you, you will receive power. Now, if you are a true believer, kasi wala namang tunay na believer na walang Holy Spirit. Kasi nga, tanda yan na ano ka ng Diyos dahil may Holy Spirit ka. Kaya sabi ng Biblia, pinadala ang Espiritu ng kanyang anak o patunay na kayo mga anak. At ang Espiritu na yan, yan yung cry out to God, Abba, Father. So, therefore, anong sinasabi ng Panginoon dito? You will receive power. So therefore, if you are a true believer now, because you yourself know it, kung totoong naniwala o hindi, so nakatanggap ka ng kapangyarihan na yan. Kung sa maling mga kapangyarihan, siyempre, kapangyarihan ng pagbabago, kapangyarihan na sumunod sa kalooban ng Diyos, mga kapangyarihan dito sa passage na yan, kapangyarihan na maging witness. And you shall be my witnesses, beginning in Jerusalem, Judea and Samaria, to the outermost part of the earth. So you see, pakinggan nyo mabuti, kapatid. When you are bringing the gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes. And if you are a believer, you have received power when the Holy Spirit will be upon you. So anong ibig sabihin? You are bringing the gospel, that is the power of God, and you yourself now, being a believer, you have now the power to be a witness. In your witnessing, you will share the gospel. Pero gusto kong sabihin sa inyo, the command is not just sharing the gospel. Ang sabi ng Biblia, make disciples.
Kasi kung ang thinking natin only to share the gospel, pagkatapos lang na-share ng gospel, parang pumapalakpak ka na, tuwang-tuwa ka na, yes, tuwang-tuwa na tayo kasi nakashare na tayo. Pero you see, ang intention ng Panginoon, ang command niya ay make disciples. Hindi niya sinabing make converts. Na pag nag-share ka tapos tumanggap sa Panginoon, tapos na ang trabaho mo. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi only to share but win. Kasi sabi ng Biblia, he who wins soul is wise. Hindi niya sinasabing he who share the gospel is wise. Of course, wise din tayo. Pero pinalaliman niya, sabi niya, he who wins. More in purpose na to. Daugon yun ang kalag. Of course, only the Lord can do that, but then we will work with the Lord to win that souls for Him. So kung halimbawa, dahil medyo okay na tayo, naturuan tayo, tapos sabi natin, nakashare na po, okay na to, satisfied na tayo. Hindi. I-win mo talaga. Pero kung ayaw niya, huwag natin pilitin. Pero ang purpose, ulitin natin, make disciples. Sana po clear ang dating ng salita ng Diyos, ang command niya sa bawat isa sa atin. Sometimes the Word of God, ang dating nito sa atin ay warning. The Word of God will come to us as a warning. Warning. So anong ibig sabihin? May nakikita si Lord ng mga bagay na maaaring ating ginagawa o nalihis na tayo sa pananampalataya, and then winawarningan niya tayo para hindi tayo ma-destroy forever, or yung mga taong wala pa sa Panginoon ma-destroy forever. So may mga warning siya, sinasabi niya, pag hindi ka maniniwala, you are condemned already. Nakasulat sa Biblia. Sinasabi ng Panginoon, pero pag naniniwala ka, makatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Pag hindi ka maniniwala, the wrath of God will be with you forever. So may warning. When in fact, ang salita ng Diyos, sinasabi ng John 12:48, gagamitin niya ito sa pag-judge din sa atin. Later. Huwag ninyong bigyan, binabaliwala ang salita ng Diyos. Kasi pag narinig mo yan, pag tinuro yan ng Diyos sa iyo, tapos binabaliwala mo lang, ang gagawin ng Panginoon, kung yung mga salita na narinig mo ay gagamitin niya upang i-judge ka later. So, huwag mong sabihin na okay lang pala yun kasi hindi lang ako nag-response. Hindi ka, pinarating ba ni Lord ang kanyang salita upang wala tayong gagawin? Pakinggan na natin at saka wala? Hindi. Every time na marinig mo ang salita ng Diyos, may sinasabi sa Lord. Hindi niya gustong passive ka, dapat active ka, mag-aka according sa sabi niya. Mag-decide ka talaga. Kung ayaw mo, di ayaw mo. Hindi yung nakikinig lang, wala lang. Okay? Sige. So, warning sometimes it's a revelation about God. Mismo, alam naman natin, di ba, sabi natin, yung creations of the Lord, ito yung general revelation, di ba? Kahit walang salita ng Diyos, o hindi tayo nag-Bible study, malalaman mo na at makilala mo ang Diyos kung sino siya dahil sa mga creations niya. Pero hindi specific, general. Yung salita niya mismo, specific, sinasabi sa salita niya na siya ay makapangyarihan sa lahat. Sinasabi sa salita niya na siya ay alam niya lahat. Sinasabi sa salita ng Diyos na siya ay walang pagbabago noon at magpakailanman. Sinasabi sa salita ng Diyos na kahit saan ka pumunta, nandoon ang kanyang presensya. Therefore, kung naniniwala ka, mag-iiba talaga ang buhay mo. Di ba? Halimbawa, kahit saan ka pumunta, nandoon ang Panginoon. Hindi tayo pwedeng sabihin natin na mabait tayo dito sa church lang. Dahil ang Panginoon natin ay wala naman nakapako sa church or hindi naman nandito siya sa loob ng church. Kahit saan ka pumunta, yun pa rin siya. Nandoon pa rin siya. So, ibig sabihin ng ating mga characters, ang ating mga attitude, o hindi ba tayo perfecto, pero kung yan na katotohanan ay naka-engrave na, na-inculcate na sa puso mo, sa isip mo, at sasabihin mo sa puso mo, kahit siguro ikaw lang nag-iisa, kinakausap mong sarili mo, sinasabi mo, yes, Lord, alam ko naman na yung presence mo, hindi lang doon sa church, nandito ka rin. Kaya, kahit saan ka man pumunta, alam mo at kilala mo ang Panginoon. Sinasabi natin minsan sa mga tao, kahit walang pulis, kung totoo may Panginoon ang mga tao, maging maayos pa rin po. Hindi pa rin gagawin ang supak sa balawot. Isang walay pulis.
Kasi naibinuho kita. Bisag wala si mama o papa, my dear children, young people, at sa ating lahat. Bisag wala si Mr., wala si Mrs., ang Diyos, bisag asa ka na iyang presensya. Mo na hinungdan nga kinahanglan ma-expose, kumbaga magbabad sa salita ng Diyos ang mga anak nato. Kita. Kaya makatabang ni siya sa atong pagkinabuhi matag adlaw, mga kaigsunan. Sometimes ang Word of God, ang dating nito sa atin ay, ang purpose niya is to heal us, to deliver us. Like for example, makita po natin sa Psalms chapter 107, Psalms 107 verse 17 to 21. Dito, ang purpose ng salita ng Diyos ay sinasabi niya. Sabi niya, some became fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities. Diba? Kung sa Binisaya pa, ang uban ay yung mga buang-buang, nag-anto sila sa ilang mga kalisdanan tungkol sa ilang mga kasalanan. And then pangabot sa 18, sabi, they loaded on food and drew near the gates of death. Wala na sila ganang mukaon niya, hapit na sila mamatay. Salamat kita kung wala inaabot sa iyong kinabuhi. Pero if ever niabot man, pero ayaw ka sa Ginoo, dako pasalamat. Verse 19, then they cried to the Lord. They cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. Verse 20, He sent forth His word and healed them. Pag sinabi ni Lord na gagaling ka, gagaling ka. So, mismo yung, di ba, yung may mga sakit. Kaya, pag nag-minister tayo, kasi marami na sa atin dito, mga ministers na, when in fact, sa salita ng Diyos, every believer is a minister. Pero, minsan hindi pa tayo nag-grow enough to minister others. Pero yan ang sabi ng salita ng Diyos. Every believer is a minister. Expected ng Diyos na bawat isang mananampalataya ay mag-alagad. Sabi niya kasi, mag-inalagaray ka mo sa usap. Okay? So sabi niya, halimbawa kung ano man ang problema, bumisita ka, may sakit man siya, may problema man siya, kung anong bagay, salita ng Diyos muna. Huwag muna ka-agad-agad, pataka-taka dahil ka-declare in the name of Jesus, healing! Healing na ayaw niya magsisi sa kasalanan. Di ba? Once may tao na nag-invite sa akin, tapos nang dumating ako, umiiyak siya. Ang tumawag kasi sa akin, yung anak niya. Tapos nang dumating ako, sabi niya, Pastor, sakit ang ulo ko, sakit ang likod ko, sakit ang dibdib ko, sa tingin ko malapit na akong mamatay. Then dahil sige, mayroon tayong ministering, yung parang espiritu na mag-minister. At naawa ako bigla sa kanya, gusto ko ba agad na mag-pray para kung ano ang sagot ni Lord. Pero nang akma na ako mag-pray, sabi ng Panginoon, kasi nang mag-pray na ako, gusto kong banggitin ang pangalan niya kasi parang ano naman o, kasi kampo nga, ay labot ko sa iya, ay lasa sa ako, niya may mga Ginoo, kinisiigsuon, mga anak ito, so dapat nalang gano'n no? Yan, nakalimot mo ko sa pangalan, hindi na ako ma-remember, isa kasama ko, pilit, ginapiga na ako akong utok, hindi ko ma-remember. So tinanong ko si Lord, Lord, bakit? Sabi niya, magsalita ka muna, gamitin mo muna ang salita ko. So kaya pala. So sinabi ko sa kanya, ano ang buhay niya ngayon, gusto mo niya, mayroon ba kasalanan na itago, gusto mo niya magsisi, gusto mo niya tanggapin ang Panginoon, maniwala sa kapangyarihan ng Diyos, etc. And pagkatapos noon, biglang nagbalik ang pangalan. That was the time na nag-pray. Pagkatapos nag-pray, dumating ang kanyang bihinan. At sabi ng bihinan niya, magpaalbulan rin ka! Dubang niya. Tingin ko sa iya, magpaalbulan rin ka? Isa, nag-pray naman tapos to. Tingnan ko niyang bihinan ba? Tawag na, ugangan? Ugangan, basta ugangan. Tingnan ko niyang ugangan, ay, magpa-doktor! Ay, wala ko siya, magpa-doktor ka? Siya, huwag mong ko importa pastor, nag-ampo naman ta. Kung nagikan mo kayo, nato importa, hindi tumutubang ko, nag-ampo naman ta. Kaya buwasi mo yung tunga ko, nag-ampo ka, doktor ka. Pero yun siya, nag-ampo naman ta pastor. In short, sabihin ko sa inyo, kinabukasan, bumalik siya sa trabaho niya. So the Word of God, talagang ginagamit niya, ang purpose niya is to heal us. May sinasabi niya upang ma-prepare minsan tayo sa healing.
Or sometimes, kung wala na, kasi may mga instances naman na hindi mo ka na kailangan pang walihan pa mo siya, matay ginanglan, iampo mo siya, paminaw lang ta sa leading sa Holy Spirit. Then pakinggan mo, in the name of Jesus, He will heal you. So kung gusto ng Panginoon, hindi mo rin siya mapilit kasi nag-minister lang ka, hindi man ikaw ang healer. So wala yun tayo promise nga, ingnon yun mo nga, ayun yung ka ba? Ang ato na isulti, if according to His will, He can heal you this moment of time or later. Okay, and then, ano ba? Purification. Sometimes ang purpose ng salita ng Diyos is to purify us, to deliver us. So may mga bagay nga minsan na nakahugaw na sa atong kasing-kasing. Natigom na. Kumbaga, nakastock na. Na-stored na siya for many years. And then, maratan bitang dili kita tao sa wise nga everyday sa atong experience na yung mga sad moments, ano yung mga maka-stress na mga circumstansya, na makasuko, sa pa na diha, yan tapos atong ikinkin, kimkim, atong nadugay, tingalan ta nga, uy, nausab naman ta, nausab na atong pagkatao. Yan naman, tungkol sa nakastock sa sulod, out of the abundance of the heart. So, the Lord will speak to us in a manner, in a purpose na gusto niya. Tapos narinig mo, pero binabaliwala mo. So, wala ka na-deliver, wala ka na-purify. Pero, sabi ng 1 Peter 1:22, anong sinabi niya dito? Sa 1 Peter 1:22, Now, that you have purified yourselves, you see, past tense, you have purified yourselves by obeying the truth. So, when you hear the Word of God, the truth, kasi the Word of God, the Bible is the written truth. Jesus is the living truth. Narinig mo ang salita ng Diyos, the truth. Sabi niya dito, by obeying the truth. Every time na may sinasabi si Lord, tapos alam mo ikaw yung sinasabihan niya. Tapos pinanggap mo, pinaliwalaan mo, kaya sinunod mo. Ha? Ano bang nauna? Pananampalataya o pagsunod? Of course, alam natin, pananampalataya. Kasi pwede namang sumunod, walang pananampalataya. Dili iunod ni Lord. Pero nito o ka mo inundan ni sunod ka. That is the faith that works. Obedience because of faith. Faith that works. Okay? So narinig mo, naniwala ka, sinunod mo salita ng Diyos, na-purify ka. Bumalik ka, na-deliver ka. Halimbawa lang sinabi ng Panginoon, magbigay, o nabigay ka. Sinabi ng Panginoon, magpatawad, nagpatawad ka, so na-deliver ka. Nang hindi ka nagpatawad, ay di, kung kailan na, hanggang kailan, nandyan, ganyan pa rin. Kung halimbawa, hindi lang natin namalayan na yung bitterness pala, yung hate pala naka-creep na sa ating puso at naging bahagi na ng ating buhay, tapos narinig natin ang Panginoon na sinasabi niya sa atin, and then hindi natin siya pinaniniwalaan, hindi natin sinunod ang kanyang mga sinasabi, hindi tayo na-purified galing doon at hindi tayo na-deliver sa mga bagay na nandoon sa ating mga puso. Sana po clear sa atin yan, mga kapatid. So therefore, we need to obey the word of God. Dito tayo mga kapatid sa promises of God's word. Kanina purpose dito sa promise. Promises or the promise taken as one of God's word. My brothers and sisters, kasi i-achieve niya yung purpose niya eh. Di ba pag sinasabi ng Panginoon, may mga pumansa minsan, may nire-reveal siya ng truth, tapos may mga promises na akibat or naka-connect. Gisaad ang Diyos sa every time na magsalita siya ng mga pangako. Ang sabi ng gospelteams.com, 7,487 promises sa buong Biblia. Pero ako naniniwala na maaaring higit pa dyan. More than 10,000 pa kanyata. Kasi minsan pag hindi mo talaga pagtuunan ng pansin sa isang verse, hindi mo makita yung promise. Gikan sa Old Testament, paingon sa Revelation, sa last verse. Diba? Pero ito yung sabi nila, 7,487. Marami.
Of course, alam naman natin na hindi lahat ng pangako ay para sa iyo at sa akin. Kailangan natin itong alamin at kung narinig natin or nalaman natin at sa ating puso ay para talaga sa atin, doon tayo mag-claim at mag-claim sa mga promises of God. Now, i-describe natin dito ang promises of God. Number one, the promises of God are yes in Christ. 2 Corinthians 1:20. So, ibig sabihin, mga Kristiyanong totoo, mga sumasampalataya kay Kristo ng mga tao, ang mga pangako ng Diyos ay oo para sa inyo at sa akin. So, no matter how many promises, sabi natin ganyan, more than 7,000. No matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Oo sa kay Kristo. And so, through Him, through Jesus Christ, the Amen is spoken by us to the glory of God. Dapat po natin paniwalaan ito. Mga pangako ito ng Diyos na oo ito pag connected ka kay Jesus. Pero kung wala, hindi para sa iyo. Minsan mag-claim ka of course, may grasya ang Ginoo. Pwede kaya kung dunggo ng mga pag-angko, bisan sa una, kamo mismo naka-experience na. Many of us had testified na sinabi natin, dili ko believer sa una, dili ko Christian, kung nag-angko ko, itubag yan kung Ginoo, because God is a gracious God. Pero how much more ka ron, kung believer na ka, kung anak na ka sa Diyos, the more kang gihatagan niya ka, when in fact, gihatagan na kaniya ang karapatan nga maka-claim o maka-claim sa iya mga promises, sa iyong mga saan. Okay? Yes to Christ, in Christ. Pagkatapos, ano ba? Promises of God are sure. Okay, ulitin lang po natin. The promises of God are sure. Sigurado. Now, the question is, bakit sigurado ito? Ganun sigurado man eh. Siyempre, siya man ang nagsaad. Pero unsa man ang nasa Diyos nga nakapasigurado sa ato? Number one, assured by His love to us, His children. To us. Tayo, ng mga anak niya. Ito yung sabi niya sa Romans chapter 8, verse 32. Gisiguro nagihatagan ni sa Diyos o kasiguraduhan sa inyo o sa akuha nga mga tinuod mga anak na sa Diyos. Ingon siya, He who did not spare His own Son. Sino ito? Si Jesus. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. How will He not also along with Him graciously give us all things? Sinasabi sa atin ng ating Diyos, Kanyang bugtong na anak, hindi niya pinagkait. Binigay niya upang matugunan ang pinakamalaking pangangailangan ng mundo ng bawat isang tao, ang masolusyonan ang pinakamalaking problema ng ating lipunan ng bawat isang tao na ang kasalanan. Upang hindi tayo mapunta sa impyerno, mismo ang kanyang anak binigay. Sinasabi niya sa inyo ngayon at sa akin, kung ang anak niya mismo, at in-emphasize niya pa sa Biblia, only Son, binigay niya yung inyong pangangailangan. Pangangailangan ko habang nandito pa tayo sa lupa, i-withhold niya kaya? Dili ka niya ihatag, dili ka niya i-release sa atua, aron nga magkinabuhi kita o makitaan sa mga tao nga tinuod kita nga nituo sa Dios o nga tinuod nga kita mga anak sa Dios. Kung sa may insulti sa kalibutan, kung nagkalisod kita, kunya nagampo ta, walay tubag ang Ginoo sa atong kalisdanan, kunya niadto na kadito dayon, imbis nga mukapit kas Ginoo, nagkapit na kas patalim. So my dear brothers and sisters, kahit gaano man kahirap ang buhay, ayaw yung gunit sa paagi nga dili as Ginoo. Naigisulti ang Ginoo na sa ato, if ever lang you are suffering now because of the will of God, ibig sabihin ay sa oras na ingon ana gitugutan sa Dios nga imo na sa gubangon nga kalisdanan, temporaryo lang na nana sa tuyo kanang gitugutan lang na niya sa imuha. Pero dili na siya forever, dili na siya magdugay sa imong kinabuhi. Na purpose si Lord ana. O kumbaga naman baka part lang yan ng training sa iyo. O baka naman part lang yan na upang i-humble down ka. Kasi nakita ng Panginoon na masyadong proud na ang puso. Di ba? Di ba narinig ninyo at naalaman natin si Paul? Di ba naman nakailang ba ni Paul yung kinsa siya? Aron ingon si Pablo, aron nga dili ko mahimong garbuso, gitugutan sa Dios nga mga dawat ko sakit. Di ba? Pero panandalian lang. Ganyan pa, medyo na mas nagdali si Paul. Ingon niya nga, Ginoo,
Ayuba ang ko. 3 times niyang yayo ginawa si Ayuba. Matubag lang sa Ginoo sa iya, akong grasya, suficiente sa imo. Kaya kung according sa prayer ni Paul, pinagaling agad siya ng Panginoon, basig dili siya mahimong humble person. Diba? Baka sabihin natin, natutuwa pala si Lord na magaganyan tayo. Hindi. Pero may good purpose siya sometimes sa atong mga afflictions o sa atong mga tribulations. Pero ito niya, I have overcome the world. See? Sige po. So, sigurado po yan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, my brothers and sisters, sana po, dili ta mag-resolve na maglimbong na lang ta kung nag-negosyo ta, maglimbong ta kay aron lang yun, ma-coop up ang atong mga paminahanglan. So, tiyan ta kung maglimbong ka, damo ka mag-lisod kay nagtanaw Ginoo sa imo. Dili niya principle ang inyong gisunod sa pag-negosyo. Okay? Pangalawang, the promises of God are assured by His faithfulness. By His faithfulness. Gihatag ang